nakaisugon nga asset nimo paan niya dato magpulong-pulong mi. Pag abot sa maunang adlaw magpulong-pulong na dili lang dagan napulo lang. Kung mahimo 5. Mao na ang dato nga makumbinsi namo sila na mo paibalo sa iyang tao. Pero walay impi sila ra. Ang nangyari, sir, kaya niya nakumbinsi yung mga tao na bumalik sa gobyerno kasi pinapatawag ni Dato yung Dato din sa sityo. Tapos, nag-utos siya ng tao para papuntahin si Dato kay Dato din. Tapos, sila yung mag-uusap kung papaano niya makuha yung loob ng mga tao. Tapos naman si Dato, uuwi siya doon sa sityo niya, siya naman yung magpapaliwanag sa mga tao niya. Na para bumalik tayo dito sa gobyerno. Kasi maganda naman yung plano sa mga tao dito sa atin. Kasi yung mga tao ni Parago, yung mga pulang baga ni Komanduan, karamihan yan, tribo, di ba? Karamihan lumad. Ang kuan sir, ang amo ang pamaagi sa mga tribal leader. Sagdi lang ang nagkuyog na mga kabataan. Basta ang mga dato magpulong-pulong. Sagdi lang niya. Ang nangyari, sir, silang dato yung mag-uusap. Hinahayaan lang nila yung mga bata na papasok sa kabila. Tapos naman si Dato naman, sila naman yung kukumbinsi na lumabas. Yung mga bata? Yes, sir. Dato, ang NPA naman noon, Dato, gaano naman sila kabait? Paano kayo tinatrato ng NPA noong mga panahon na yun? Ang kuan man gud sir kay wala mi kay baluog. Primero pagsulod sa imo di man mo sulti nga MP. Gobyerno man ang gitawag. Na sila yung gobyerno? Oo, sila ang gobyerno. Ganon. Pagsulod sa armado na, di ani mo na kuan nga sundalo daw sa kabus. Mo nang gitawag nila. Mo nang ang kabataan makasulod kay sundalo daw sa kabus. Ang ginawa kasi nila, sir, pumasok sila, kausapin nila yung mga tribo. Kasi maganda daw yung plataforma nila. Tapos may bibiglang mapasok na armado. Sabihin nila na ito yung sundalo sa mahirap na makatulong sa inyo. Kayo naman, Dato, ano naman yung kwan nyo nun? Kasi yung nga, may sundalo talaga, 56. Pero sila, tanggapin nyo na lang. Tinatanggap na lang ba ng tribo? Paano yan? Paano nyo dinidesisyonan na papasukin sila? Ang kuan na namo, ang desisyon na namo sir nga sa mga tribal leader nga dili ta dito sa MP mo sulod, dili ta sa sundalo mo patrini na natag kuan kanang sisdi pa man sa una sir, dili man kapgo. Mao na ang dili na kami tanan sa gobyerno. Ang nangyari dati, sir, hindi sila papayag na sasama doon sa MP. Kasi ang gusto nila, magpa-training sila, papasok na lang sila sa SISDF. Yun ang gusto ng mga dato. Nag-CHDF ba kayo? Oo, nag-CHDF sir. Ganon. Nya kay isa pa man ang lungsod namo, Kapalong pa man. Wala pa hindi man. Pa, ang Talaingod, barangay pa lang noon. Barangay pa, Santo Niño. Kasi doon dato, mahirap maging CHDF, di ba? Wala man sir, ang kanang gitawag nga si SDF, guide ra ka sa pulis o kuan pulis, dili ka sa 64. Mo nang ang nangyari, sir, pumasok sila pagka SISDF, hindi para sa mga 64, kundi kibali sila yung CBO ng mga pulis. Ngayon, Dato, nung kailan yung nagdahan-dahan na medyo kumalma na yung sitwasyon? Yung pagpasok ba ng 56? O yung
O yung namatay na si Parago, medyo ano na ba? Medyo kumalma na? Kuan sir, wala pa man namatay si Parago nga, isulod na ang 56. Mm. Pag sulod sa 56, diya na itabo si Parago. Mm. Kay kung wala patian ni Parago si Dato Butig sa Pigaytan, dili mamatay si Parago. Mm. Unya karon nagkakalaban na pulos commander si Lutil og si Parago. Mm. Kay gihilabtan ni Parago ang asawa ni Lutil ingon na ng kasaysayan. Mm. Mao na sir, nag-inambusay silang duha. Di una ni Lutil si Parago ana samaran. Ambusan na po di Parago si Lutil sa Pigaytan. Di wala namatay sa ila. Unya karon kay nasuko naman gid si Lutil sa iyang asawang gilabtan ni Parago. Ang anak ni Parago ang gidakop sa Davao kay maestra man na. Oo. Gusto unta ni Lutil dakpon ng anak ni Parago patug-anon og asa ibutang ni Parago ang kwarta nga giloon ang 5 kalunsod kini kay magimo og dako nga kuandes panabo. Unya karon sir, Ang nangyari kasi sir, nung mga panahon na yon, nag-away yung dalawang magkasama na puro commander. Mm. Ano Ngayon, pangalan? Si Parago Si versus... Parago at saka si Luther. Mm. Ngayon, pinatay ni Parago o ni Luther yung isang tao. Kaya nagalit ito si Parago. Mm. Ang nangyari, nagalit din ito si Luther, inambus din ni Luther si Parago. Mm. Ngayon, gumanti naman si Parago. Mm. Ngayon, nung nangyari na, hinuli ni Luther yung anak ni Parago. Mm. Kasi teacher yun eh. Mm. Dinala nila sa Panabo. Mm. Kasi gusto nila na kunin yung pera na kinuha ni Parago. Mm. Kasi gusto nila magpagawa sila kung ano ba yung gusto nilang mangyari. Mm. Ngayon, dahil sa sobrang galit niya, namatay. Yung, ano Parago? ang naitabo sir, pagdakop sa tao ni Lutil si anak ni Parago, kay gusto unta buhi nga dalon sa bukid sa Sinuda Mm. nga patug-anon og asa nakabutang ang kwarta kay para mabayanan si Lutil, bayanan pud si Parago. Mm. Kay mabulag nga sila sa pagka-commander. Unya karon kay balo man day mga rati ning anak ni Parago. 5 ka tawo ang nagdala sa iya kay balo man day mga rati. Di wala nakadesisyon ang isa nga patiyon na lang yato ni makabuhi gyud kay wa na may kuan. Sinina ang gigunitan na nila buhok na lang. Di man ka makagunit sa lawas kay musipa man. Mao nang itabo sir nga si anak ni Dato Butig sa Pigaytan nagdesisyon impi na duha. Mm. Yung nag-add to sa intel nga masundalo ba taog itudlo na ako ang balay ni Parago. Mayong tong kuan sa intel nga okay. Sundalo mo. Ang nangyari sir, dinala nila yung anak ni Parago sa Sinuda. Sinuda yan. Mm. Kung ni kahit ako kay Panabo. Sa Panabo. Kasi gusto nilang kunin yung pera. Mm. Kasi gusto na siyang magtiwalag. Mm. Ito si Luther. Mm. Eh ngayon, ito namang babae lumaban siya kasi black belter siya eh. Mm. Hanggang sa may 2 tao na pumasok, MPA sila. Mm. Tapos pumunta sila sa isto, sa sundalo. Mm. Kasi nangonsulta siya kung maregular ba sila, kung mapatay nila o may madala sila. Mm. Oh. Ang nangyari, hindi nila alam kasi yung babae lumaban. Mm. Kaya pinatay
Kay ako, makaistorya manggid ko kay impe manggid ko. Tao ko ni Parako. Nakaibalo ko anang kasaysayan sa pagkamatay ni Parako. Giubanan sa sundalo ang sibilyan, anak ni Dato Butig sa Pigoitan. Nga, ang sundalo gitapok niya sa purok niya sila ang nagpatay ang MPE. Nakadungog ang sundalo nga ng buto-buto na, sila na ang nagsulod, murag rimples, pero sibat ang nagpatay kang Parako. Pero buhi pa si Parako, sila na sundalo na ang nagkuha. Mao nang natawag nga sundalo gid ang kuan kay pa-underground sir ang nagpatay. Pagkauman gitaguan sa sundalo ang nagpatay. Pagkaabot sa Davao sa kuan automatic gid nga sundalo ang duha. Wala na itaas nga istorya. Mao na sir, pagkawala ni Parako, limpyo na ang bukid. Kahit pakibato nga baluarte ni Parako, limpyo. Ang kapalong limpyo, talaingod, samot na ning talaingod, kay mo nang kanang ugdukan karon sa munisipyo, mo nang kampo ni Parako unadako. Sa Talaingod? O Talaingod, mo nang tinakadako gid nga kampo. Karon kay na Nag-armado ka ba? Naging tauhan ka ba ni Parago? Dili sir, iko lang ko suguon. Pinupuntahan ka lang niya. Kung unsay kuwaon sa Tagum, kung kwarta ba sa Tagum, ako lang adtuan. Number 1 niya sa kaanak ko dito, anang kuan simbahan sa Katoliko. Dayon sa kuan na, kanang Kapitol. Minsan pagkasakpan sa ako ang rim man sa tabako ang gibutangan og kwarta. Hasta sigarilyo, rim man sa sigarilyo. Panahon pa ni Amatong ang kuan sir. Dati, hindi siya naging regular na MPA, sir. Kumbaga, utusan lang siya. Kung saan yung pupuntahan sa kanya, siya yung pupunta doon. Kung maipapakuha na pera, kung ano, baril ba, pera, siya yung utusan. Kasi alam naman nila na siya yung dato. Na hindi siya pwedeng sitahin. Kasi dato siya. Di man ko si town kay si Steve man ko. Siya yung kukuha doon. Papasok siya ng simbahan. Pagkatapos, doon sa Kapitol, makuha niya yung pinapakuha sa kanya, saka siya babalik sa bundok. Ibibigay niya kung ano yung dala niya. Yun pala yung dato dahil dato ka tsaka si HDF ka. Kaya pero bakit ganun katiwala ni Parago sa'yo? Bakit ganun yung taas ng tiwala niya sa'yo? Kuan man na sir, kanang bago ka kung ano ni Parago, ipaseminaro ka, seminar. Kahit nga wala kay grado, o sige seminar, na iba kita ni mo diya, nga dili pwede sa agian ni mo ani, dili ka pwede mo agi ani, kay madaot ka. Di makasabot, kami nga walay grado, makasabot mi. Basta tudluan lang mi. Munang, dool gid mi kang Parago. Ang nangyari doon, sir, kaya naging malapit sila kay Parago, may ginawa silang seminar. Kumbaga parang nilitsure sila. Doon nila makikita yung bawal na hindi nila pwedeng daanan. Hindi nila pwedeng puntahan. Kung ano yung papuntahan sa kanila, yun lang talaga. Hindi sila pwedeng pupunta doon sa hindi pwedeng puntahan nila. Kasi delikado yun. Kaya may instruction din nga binigay sa kanila. Pero dato, hindi ka naman noon pinipilit ni Parago na magbigay ng mga tao mo sa kanya? Dili man. Depende naman sa tao nga maagyan nila kanang dili na ako makumbinsi ang dato. Pero makumbinsi na ako ang dato, wala na, dili na makuan Parago. Mao na nga wala na sa Parago diri sa Talaingod sa Kapalong, tuan na sa akusan, gi siraduan ang gyud namo. Na dili na makasulod si Parago diri kay gipatay si Libayaw. Bakit nagalit
Bakit nagalit kayo nung patayin niya si Mayor? Ano ba siya? Tribo si Mayor? Tribo. Tribo. Ang patay si Libayaw, sir, abi ninyo ang kasaysayan. Para nga dili makasabot ang tribo. Para nga dili makasabot. Karon kay na may lunsod mo nang gipatay siya ingon sa matay lilikaro ta ani huwa natay kuan tao kay pulos naman makasabot. Mo nang nga itabo. Ang nangyari, sir, ang nangyari, kaya nung nangyari yung pinatay si Libayaw, kasi ayaw nila na mabigyan nila ng magandang buhay yung mga lumad. At saka, katulad ngayon, may mga paaralan na. Hindi sila gusto na matuto. Kasi ang gusto nila, kung ano yung tuturo nila, sa kanila lang. Kanila lang. Oo, kasi gusto nilang makuha. Kaya ang nangyari, nung namatay na si Mayor dito, Libayaw, kung saan yung katabi ng talaingod ng mga lungsod, sinira nila. Nag-alsa yung mga tao. Hindi na pwedeng papasok si Parago dito. Kasi dahil doon sa pagkamatay ni Mayor. Kaya ang nangyari, tinaboy nila si Parago para hindi na makapasok dito. Ganun ba? Tribo ka? Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung pag-uugali habang lumuwas ng county si Dato. Ano yung pag-uugali ng Atamanobo? Ano yung mga kakaibang customs ng Atamanobo? Yung sa pagkain, sa pananamit, sa religion, ganyan. Yung kultura ng Manobo, sir, Atamanobo, malaking kaibahan talaga sa mga Bisaya. Kasi yung Atamanobo, makita niyo sa bundok, may kanya-kanyang pananamit, may kanya-kanyang ugali. Ang Atamanobo? O ang Atamanobo. Ay yung mga Atamanobo, sir, maganda sila makipaghalubilo sa mga tao. Kaso nga lang, yung tribo, may ugali din silang hindi mo maintindihan. Sige nga. Kumbaga, example natin, magka-problema yung isang sityo. Ngayon naman, pag hindi mahusay, makausap ng dato, katulad kay dato, hindi niya makausap yung dato doon, malaking problema yun. Kasi papatay yun eh. Sige nga, sample mo nga. Sample nga. Oh. Katulad ngayon, dito, Barangay Santo Niño. Yung taga Santo Niño, Barangay Santo Niño, nakapatay ng kapalong. Ang pinatay doon, lumad din. Katribo. Ngayon, gaganti rin yung taga kapalong dito sa Talaingod. Walang pinipili yan, sir. Pero pamilya lang. O pamilya yan. Pero walang pinipili. Pwedeng patay ng anak, pwedeng patay ng ama. Ganon. O yung ina. Ganon yung tribo sa lumad, sir. Pero yung taga dito lang, nanlumad, tapos lumad din doon. Hindi kasi sa Muslim, yung clan lang nila, yung mismong pamilya lang nila yung naglalaban. Dito ba tribo versus tribo? Oo, sir. Tribo talaga yan. Walang pinipili, sir. Anong sabihin walang pinipili? Babisaya ka. Pag madaanan ka, papatayin ka. Ha? Bakit? Yun ang tinatawag sa tradisyon namin. Wala kaming pinipili. Mabata man, mababae, matanda, anong tribo ka, pag nasagasaan ka, papatayin ka talaga. Nasagasaan, ibig sabihin taga doon ka? Anong sabihin nun? Kumbaga, ako taga dito ako. Namatay yung kamag-anak ko. Pinatay ng taga... kapalong. Doon ako gaganti. Ikaw ngayon, pupunta ka doon? Pupunta ko doon ako papatay. Pero kahit sino doon? Kahit sino doon. Na taga doon? Basta taga doon? Basta taga doon. Bata, babae, malalaki. Wala akong pinipili. Yun ang ugali ng tribo ng Atamanobo. Pero sa ngayon, sir, nagbago. Nagbago na kasi tulad na sinabi ko, may paaralan na. Nakapasok na sila, nag-aaral na. Tapos yung mga magulang nila, nakaintindi na sila kung anong magandang gawin para hindi mag-away-away yung mga tribo. Natuto na sila. Pero dato, nag-away-away din pala mga tribo? Mga iba-ibang dato? O... Sa una, sir, kanang wala pa yung MPE. Maunang natawag na naibakani nga sa tribo.
Sige nga, ikwento mo ano yung bagani sa tribo. Ang bagani, sir, mo nang kuan pangabaka sa dato. Mm. Mo nang kung ilabtan sa laing nga dato si dato, Mm. na ako ang sukuon niya nga mubalos dito. Ganito yan, sir. Pag nangyari yung mga away-away, yung tinatawag na bagani, parang assistant. Assistant niya yung tao. Pag may utos siya, uutusan niya yung assistant niya na papatay doon. Ano ba yung bagani? Tribo. Tribo yan, sir. Tribo. Pero Tribo yan siya. tribo, paano ka maging bagani? Ang tribal leader man magbook. At tribal leader ang nagbubuo ng bagani. Hindi, sir. Hmm. Yung tribal leader, yun ang may karapatan. Siya yung may karapatan na gagawa ng ganyan na trabaho. Kumbaga, hinahawakan niya yon. Hindi, ilan yung, example kay Dato, ilan yung bagani mo, Dato? Dagan, sir. Ilan? Kung 40 man ang o 46 man ang dagoy, 46 po. Kay mo nang bagani karon nga gipa-organize sa ato ang 56. Hindi, 46, pero ang bagani, isang tao lang ba? No? Maraming tao. Explain natin kasi maraming nanonood na Tagalog, mga Bisaya, na hindi pa nakapunta ng Talaingod. So, ina-explain natin ngayon, ano ba yun? Ano ba yung bagani? Yung bagani, sir, yung tinatawag na bagani, katulad ngayon, nagkanda kami ng alsa. Mm. Kumuha kami ng sibilyan. Mm. Tapos, tinuruan namin kung paano maghawak ng baril. Mm. Kasi sila yung bagani, tinatawag na bagani. Sila yung, kumbaga, mag-ikot sa lungsod namin, sila yung security namin. Mm. Sila yung utusan. Mm. Katulad na sundalo, may kapgo rin. Mm. Utusan din ng regular. Mm. Ganon din ang bagani, sir. Mm. Tapos, kay Dato naman, yung bagani sa kanya, yung tinatawag niya sa sityo, tawag natin mga 46 na tao. Mm. Yung mga tao na yan, yun din ang magbabantay sa sityo nila. Mm. Pero pag may kailangan si Dato na ipagawa, katulad ng sa kapgo, magpatrol, ipatawag ni Dato. O ganitong gawin natin, kailangan i-clearing natin yung area natin para walang makapasok na masasamang loob ng mga tao. Ganun pala yun, yung kwan Dato. So, controlled mo talaga yung bagani. Oo. Pare ako sir sa sundalo. Nailitinan, naikaptin, naisikan sa captain, naisikan sa litinan. Mo nang maulog ni mong bakani. Ang Colonel gyud diri mo nang isa ka dato gyud. Parang yun yung katumbas niya. Oo. Ang litinan mo nang bakani nga palakawon sa Colonel. Pareha pud sa amo ang kultura. Katulad kay Mayor Libayaw, yung pinatay siya. Nung ginawa niya yung pagkadato niya dito sa Talaingod, sir. Siya lang mag-isa. Pero nagpatawag siya sa meeting, bawat sityo kumuha siya ng dato. So yun na ang naging bagani niya. Tapos pagdating naman sa mga dato, pag-uwi nila sa sityo nila, ito naman si bagani na assistant niya, siya na naman yung magkumbinsi doon sa mga tauhan niya. Para matawag din sila na bagani. Pero isa lang yung pinuno nila. Si Mayor Libayaw. Kasi naging dato yun siya bago siya naging mayor. Ganon din ngayon si Dato. Yes, sir. Na ganon din yung ginawa mo Dato sa mga 46 na hawak mo ngayon. Oo. Na kumuha ka rin ng paano mo binuo yung bagani mo? Ang nagbuo siya nga kuan sa bakani nako. Paglaban nako kang Libayaw nga gipatay sa MP, ako raman isa naglaban. Gilaban ang gyud nako. Wala ko naadlok nga linibo ang MP. Total ang katarungan nako, di man ako hilabtan ang tribo, kaparian ako, dili na ako hilabtan. Gawas yung armado mo nang gusto nako. Ang nangyari doon, sir, kaya naging bagani siya. Hindi niya pakialaman yung mga tao. Kumbaga siya lang yung may gusto na kalabanin yung mga MPA para hindi makapasok. Pero ang nangyari,
Para makatulong siya, matulungan din niya yung mga tao, kaya kumuha siya ng bagani. Kumuha siya ng bagani, nag-organize siya para makatulong at matulungan din siya na sumpuin yung mga masasamang tao. Bakit mo ginawa yun, Dato? Bakit mo, dati kasi, ano ka kay Parago, support ka kay Parago. Bakit nagbaliktad yung pananaw mo? Bakit ikaw na yung gumawa ng bagani mo para labanan sila? Sir, kung wala pa tiya sa MP si Libayaw, mapadayon ko sa tao ni Parago. Karon kay napangitan man ko sa pagtanaw sa kuan nila nga gipatay si Libayaw. Mao na nga intero talaingod mo nang suga namo sir nga naabtan namo sa sibilyan nga tao. Mao nang nakapamaayo nga magkarasikyo, magtapok niya ta kay nanay karsada, nanay eskwelahan. Ang nangyari, sir, kung bakit iniwan niya si Parago, dahil doon sa pinatay nila si Mayor. Kaya bumaliktad na siya kasi nagalit si Dato sa nangyari kay Mayor. Kaya ang ginawa niya, nagkandak siya ng meeting. Pinatawag niya yung mga dato, nagbuo sila ng bagani. Kaya ang talaingod ngayon naging peaceful. Kasi nag-alsa sila, lumaban sila sa MPA.